Okay, tanong na kayo. Po ako, Ber Francis, ang Tuloy tanong ka, tuloy. po. Ang tanong ko po, dun sa mga taong nawawala yung pag-iisip or tinatawag natin na mentally unstable, ano yung nagiging control tower po nila? Lahat pong tatlo may control tower dyan. Ang turo lang ng end time, yung kaluluwa lang. Kaluluwa lang. Pero sa realidad, lahat yan control tower. Iba yung control tower ng katawan, iba yung control tower na kaluluwa, iba yung control tower ng espiritu. Pag tayo sige, tanong. Sana sabihin, yung body not commits tema, mayroon siyang independent control tower, hindi yung soul and spirit na conscious at unconscious lang. Lalabas yan pagtatama yung unawa ng iba na flesh na para bang may independent capacity to do good or bad yung soma. Kung may control tower. O ang control tower niya is unconscious from the spirit and conscious from soul. Dati naturo ko kasi soul spirit pero hindi ko masyado natalakay yung body. Pero dati ko na yata naturo. Dati ko na yata naturo. Brother, naturo yung body mayroon yung influence, mayroon yung control. Sige. brother, yung brain natin, saan siya saan siya paloob? Dun ba yun sa body na control tower? Kasi syempre physical yun yung brain natin Meron tayo sa brain tinatawag na involuntary function. Kinokontrol ng brain natin yung paghinga natin. Tibok ng puso. Hindi mo iniisip yan Kusa siya kikilos. Yan ay protection sa katawan mo. Salamat kay Esther Amy. Si Menan, So, kunin na lang niyan para ma-zoom. Kailangan i-zoom yan para makita yung mamaya ipang letters yan. Brother F, wala akong niyan wala akong doc yan, parang picture lang yan. So, lang, yung naka-print out, meron ako. Pero pinicturan ko lang, wala akong soft copy. Yung print na, yung kinunan mo, soft copy na yan. Pinicturan lang. Soft copy, gagawa ka ng Word yan Oo. Wala na yan. Panoon pa ni Berman yan. Okay, balik tayo. So, yung brain natin, meron siyang aspeto na kinokontrol niya yung katawan natin na hindi natin alam. Yung mga vital na functions ng katawan. Paghinga, digest, pagdaloy ng dugo, lahat. Yan, zoom yan. So, letter C yan, mamaya, no? Sana maturo nyo to sa ministers meeting. Anyway, yung version ng ibang end time sa kaluluwa, level 3 particularly, level 3. Sana may mag-share dito. So baka narinig na ni Bar Magellan yung level 3. O Bar Jerry, kung naalala may level 3. Si Barlito wala rito, no? Okay. So, ma-share nyo sana yung turo ng level 3. Ano yung pagkakaiba nila? Kaya nga may banggaan dating level 2 and 3 sa Two Souls teaching. Ang control tower lang sa kanila, yung soul lang. Oo nga. Pero may iba pa silang kahulugan sa soul Kaya may... concrete being yun.
So yung drawing ni Milievo, kunin niyo sa ano ni Milievo. Baka na-drawing niya yung drawing ng level 3. At tingnan lang natin, siguradong may body, soul, spirit si Milievo, no? Para lang magka-idea tayo sa level 2. Level 3. Okay, siya lang siguro may illustration. So balik tayo sa topic, balik muna sa outline. Mamaya pupunta natin ito pag may nagtanong na. Ang brain natin, physical matter yan. May unconscious siya. Kailangan sa vital functions. Pero pagdating naman sa instinct, yung pusa, instinct nila mag-away. So yung tao may instinct na mag-away. Halos lahat ng buong mundo may instinct mag-away. Magkasipyak-sipyak, may kumukontra, etc. Yan ay nasa subconscious. Ang laman ba natin may subconscious? Meron. Dati tawag ko sa subconscious yung spirit. Pero ang katawan din natin may subconscious. Ano yung pagkakaiba ng katawan natin sa spirit? Sa spirit. Napansin, sandali. Sige. Kasi kung may independent na subconsciousness yung body, para mayroon siyang sariling control tower, ano ba yan? Another form ba yan na katulad sa spirit na subconscious control tower? Na another, lalabas dalawa ang unconscious control tower ng body. Yung spirit at saka yung kanyang pang sarili niya. Ganito yun. Bawat material thing dito sa lupa, meron siyang katapat na spiritual matter. Yung life force. Yung spiritual matter na yan yung concrete na spirit. Ngayon, another topic itong pinag-usapan ko, subconscious. Ang katawan, hindi pa siya agad-agad ma-influensya ng spirit ng labas. Sorry, baguhin ko yung term ko. Hindi siya agad-agad ma-influensya ng spirit ng Diyos. Ang katawan na. Madali siya ma-influensya ng spirit ng kaaway. So mapapansin mo sa wording ni Pablo, yung katawan niya raw ay demonyo. Sa katawan daw niya may dwelleth no good thing. Medyo nakukuha ko, Bra Francis. Pero ganito, para for clarity lang. Hindi pa tapos. So palitwali yan. Ayan, palitwali ko yung picture. No? So, ang spirit, kung babatayan yung mga ibang end time or ibang denomination, kung babasahin mo lang arbitrary terminology ni Pablo, parang spirit na kokontrol ng Diyos, katawan na kokontrol ng Diablo. Sa malaking porsyento lang. Pero ang katawan pwede makontrol ng Diyos. Ang spirit pwedeng makontrol din ng Diablo. Pero malaking porsyento lang. Na yung spirit ay madaling makontrol ng Diyos. At yung katawan, madaling makontrol ng Diablo. Porsyento, malaking porsyento. Malaking kinalaman ngayon ng kaluluwa para lumakas yung control tower ng Diyos na galing sa Diyos kaysa sa kaaway. So, yan yung arbitrary, sasadyain na ng utak. Okay, mamaya ko Wait lang, ituloy. Brother F, wait lang. Wait lang, Brother F. Yed, i-check nyo yung sa serye. Puro thumbnail lang, hindi nakikita yung sinishare nyo na picture. Na naman yung last week. Puro thumbnail lang yung naka-display. Tingnan nyo, i-check nyo kung nakapukol doon. Nakapukol yung Telegram. Salamat sa monitoring. Sana ibang kapatiran gumawa din yan. Kasi parang tulong nyo sa ministry through officinality type. Okay? So, saan na ba ako? So, salamat din sa pag-edit. Although kilumabol ang edit, may nawawala ng video. Yung nasa arbitrary ka, Brother F. Bar Jerry, pwede ka na magtanong.
Sangayon ako sa arbitrary. Pero since Brother Francis, yung ating tamang terminology na two souls, within our body is may dalawang subconscious na yung teya. Yung, at saka yung ano natin, yung satano. Ngayon, paano sasabihin natin yung body natin ay may another subconscious spirit pa? Eh meron talaga sa body, soul, and spirit natin yung marik niya nandun na yung mismong teya, or whether yung godly seed nandyan na, it's within you, sabi nga ni Brother Branham na nagwarit there. Hindi mong nakita dati, no? Arbitrary term lang ni Pablo yan. Tanungin kita, dito ba sa katawan natin may dual nature? Oo, meron. Sa spirit din, ganun. May dual nature. So, yung mga ibang level din nagpapaliwanag na parang Pero ang sabihin, Brother Francis, ang nagdadrive din yan, yung spirit natin, syempre, yung counterpart from spirit and soma Pero yung sabihin parang meron pang independent na kumikilos sa body natin na parang gumagalaw na hindi control ng part ng inner circle, yun ang hindi ako yun ang medyo tanong ko. Jerry, kanina bigay ko lang nag-example. Tinanong ni Dalaga, may mga magulang ay mga anak niyo, utusan niyo magtanong, at least mag-discuss kayo. Niyo pabayaan lang yung anak ninyo. So, sabi ko kay Dalaga, na-discover na scientist, ang brain natin, meron siyang tinatawag na involuntary function. Kasi involuntary, hindi mo alam yan. Hindi ka voluntaryo kumikilos. Nagsasend siya ng message, yung patibok ng puso, daloy ng dugo, yung digestion, yung paghinga, pag-ihi, lahat. Lahat ng bodily function, may sinesend ng brain ng signal. Yan ay para maprotektahan tayo. May regulator tayo sa katawan. Doon palang ebidensya na yan na may subconscious yan. Hindi ka conscious doon, hindi mo iniisip yun. O tulong yan kasi pangangailangan sa bodily function. So, yung iba pa na may kinalaman sa kasalanan at hindi kasalanan, parehong may mabuti at masama sa katawan natin. Tayo'y naging punong kahoy ng mabuti at masama So, yung spirito meron din. James 4:7. May 7 may verse ko. James 4:5 yata. Na ang spirito ng tao meron din. So, ang spirit at ang katawan, parehong may dual nature yan. May spirito ng serpente. May spirito ni Adan. Ang spirito ni Adan, yan ang kailangan natin buhayin. Yan ang bubuhay ni Kristo. Yan yung umiiyak sa Diyos. Spirito ni Adan. Yung DNA ni Adan, nasa dugo rin natin DNA ni Adan. Hindi tayo purong serpente. Hindi na tayo purong adamic. Hybrid tayo. So pakita mo yung hybrid ni God, pass picture. May picture si God ng original sin na yung mga tao hybrid na. Pakita mo yan. Para mag-enjoy yung tao. So tao ay dual nature. Ito nga original sin ang sumagot kung bakit may dual nature tayo. Dahil kumain ng mansanas, kumain ng prutas, ganyan na. Hindi, may pinagsimulan yan at dumaan sa pagsasalin lahi. So, ang spirit na may dual nature at ang katawan na may dual nature, nag-exist lang siya sa magkaibang dimension. Ang physical, nasa dito sa third dimensional plane. Yung spirit sa higher dimensional plane. Pero mirror image lang yan ng isa't isa. Ang kailangan na lang yung kaluluwa, which is abstract. Kailangan mag-decide ka ano yung pakakainin mo, white dog o black dog. Wolf by example ni Bernam. O yung example ng Indian. Okay. Yung pakakainin mo.
Kaya mahalaga yung training natin. Ano yung uunahin yung pakainin? Pag-games mo ba yan? Tapos bakanting oras. Hindi mo na mapigilan ng LCM yan. Na mali. O uunahan mo na yan. Ang interest niya, Word of God. Di ba? So kayo mga magulang, meron kayong utang sa Diyos. Kasi pinabayaan niyo yung anak niyo mauna ang sanlibutan demonyo. Una nilang napakain black dog. Una niyo napakain sa kanila black dog, black wolf. So, yung soul, alam mo iba yung soul sa disiplina. Maaaring alam mo yung matama at mali. Pero kahit nakatatakas ka kasi naka-addict na yung katawan mo eh. So yung picture ni God yung may, sa original sin, may hybrid doon. So, hindi ko maalala mo yung pinapabukas akong eternity. Pero may picture si God sa original sin na booklet niya. At sinave na ni Remy raw sa isang folder. Bubuksan niyo na lang yung folder na yan. So, tulong iba, no? May picture siya ng hybrid ng serpente yung tao. So, balik tayo. Iba yung disiplina ng laban. Kaya nga may hukom tayo, di ba? Tinatanim mo palang sa laman yung disiplina. Kasi kung ang nakasanayan niya sa libutin, kahit alam niyang mali yan. Kahit alam niyang mali yan. Hindi niya kayang makaalpas dyan. Para siya bihag niyan. So yung tinatanim mong disiplina mula pagkabata pa, pagbigyan mo yung worldly. Puro word of God muna. Saka lang siya makakalaya o bigyan mo siya laya na pwede ka na maglaro, pwede ka na worldly. Pero ang hinahanap na niya ay salta ng Diyos. Kasi train up a child in the way that they should go. Hindi na yan kaluluwa ang gumagana dyan. Ang gumagana na dyan, spirito, laman. Sanay kasi dyan, nakasanayan na kasi. Sana makita niyo yan. Iba yung sanay ang laman, iba yung alam mong mali siya o tama siya. Kahit alam mong mali siya, tama siya. Hindi ka na-train sa pamalo, etc. Pababalikan mo pa rin yung fraternity. Sabi nga, inaamin nga na Sister Joy na, yan mga halimbawa. So yung mga pictures na yan, pakita, Inangan may ng sister na alam niya mali, pero hindi niya alam bakit hindi niya mapigilan sarili niya. So, kayo mga magulang kailangan magsisi kasi nagsarado kayo, ayaw yung maging pera yan. Sinunod niyo yun. Puso niyo, buyo ng iba. Nabakante tuloy, napabayaan. Walang offensive. Hindi na kompletong offensive. Hindi na niya mapigilan sarili niya kahit head knowledge na lang. Alam ko mali ito pero hindi ko alam. So, mag-aasa na lang mapalo ng Diyos. Pahig ba kayo mapalo ng anak niyo ang Diyos? Pati hindi magpalo ang Diyos. So, may pang ibang picture. Hanapin pa ibang picture ko na Noah's flood. Ikutin mo lang. O sige, magtanong kayo Pamilya Levita palang nagtatanong. So kayo mahiya. Labanan yung hiya. Yung hiya. Sige. In what way may represent tong pneuma, yung sa letter B, yung dulo, yung presence and way ng Holy Spirit sa buhay nating mga believers? Sana bukas ka magtanong ng English. Ngayon magtanong ka ng Tagalog. Pero okay, parang dahil nag-aaral kayo, nagpa-practice kayo ng English. So, i-translate mo pa rin. Sister Ye. Hello. Tagalog yun ayun. So what way natin mai-represent o mapapakita yung pneuma, yung presence and way ng Holy Spirit sa buhay nating mga believers? In what way mai-represent? Anong paraan?
Alam yung meaning ng pneuma? Parang ano, Yung pneumonia. Yung pneuma ay breath. Kaya may pneumonia. Narinig niya ba yung pneumatic tool? Jerry, narinig na pneumatic tool? So, ang pneumatic tool, power tools. Ang pneuma, yan ay spirit natin. Yan nagbibigay buhay sa katawan. Yan yung anointing niya, yung life force. At yung Holy Spirit, pneuma rin yan. So, ang Holy Spirit na mag-anoint or mag-indwell, mag-selyo, nagbibigay siya power. Power sa iyong psyche, power sa iyong soma. Kung maaga ngayon training, malakas ang ng espiritu, hindi ka nakakagawa ng mali. Napipigilan ka gumawa ng mali. Hindi ka nakakapag-isip ng masama. Okay? Kung makapag-isip ka ng mga makasama, meron kang antidote. Malakas yung 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 decision mo, making mo. Hindi ka madaling mahulog. So, itong pneuma, controller, dahil tatlong klaseng controller, di ba? Yung controller na katawan, controller na isip, controller na spirito. Ang isip, sasadyain niya, arbitrary niya. Babantayan niya. At bibilang ka pa ng taon bago siya masanay. Pag nagda-drive kayo, hindi nyo na iniisip na ito kailangan ito, ito kailangan ito. Pero pag beginner ako, kailangan ko tandaan yan. Ito ang cambio, ito ang tercera. Kailangan ko apakan yung yung clutch. Pag mag-change gear ako, lumang kotse yan Yung kotse kasi parang AI na gumagawa. Ibig sabihin, kailangan conscious ka, bantay na bantay ka. Di bilang ka pa ng taon ngayon ba, iniisip nyo ba yan? Hindi nyo na iniisip. Natural na Yung katawan nyo natural na. Espiritu nyo natural na. So sana makita nyo yan, no? Okay. Dati naalala ko, binabalik ni Pastor Roldan itong paliwanag ko. Kasi tinanong niya si Andrew yan, nilapaliwag ni Andrew, tapos kinokorek niya. Gusto ko maalala kung sino yung makapag-alala doon sa turo ni Pastor Roldan. Ano ba yung correction niya sa akin? Anyway, sige, tuloy na tayo. Wala pang, ang tanong sa letter A, ano yung pagkakaiba ng tatlo? Mapakita ng picture yan. Yung letter B tungkol sa control tower yan. Okay, iniksiyan ko lang controller. O, sige. Okay. Tanong kayo. Robot, tanong lang kayo. Sana bukod kay Ron, sure ay ka rin ampon na. Na-assert na. Pati si Jen, Micah. Lagi nyo iiyak yan kung nalilimutan sa kana. Kumatanda na Okay. Mahina. Ano po Di ba yung marinig. Si Atina. Atina muna kasi mahina yung boses ni Ruth. Sige. Kailangan malakas ang boses Sana sarili niyang tanong yan. Parang robot lang, nabili lang dito sa outline, tas gumawa ng tanong. Ano po yung pagkakaiba? Hello. Okay. Ano po ba yung pagkakaiba na body, soul, and spirit? Salamat sa may nagtanong. Pakita na pictures na. Ang body, nakikita mong katawan natin. Yung soul, yan yung diwa mo. Yung gising yung kaluluwa mo. Isip mo yan Gising yung isip mo. Yung spirito, meron ka rin katawan nasa spirit realm. Tapos yung tinatawag ng iba na theophany. Pero ang katawan natin sa physical, meron siyang kakambal na katawan sa spirit realm. Yan ang spirito. So parang katawan mo sa spirit realm. Yung soul, yan yung diwa mo Nagbigay ng gising sa'yo.
So yan muna yung pagkakaiba. Okay. Sana may ibang entay magtanong dito, no? Ayayin nyo si Bong Soloria at iba pa. Okay. Shortcut mo na yan. Pero dapat tuloy ang tanong nyo sa EA1. Saka kayo magtanong ng comparison. Assert nyo lahat magtanong. Bariki. Utos to. Kunwari robot lang. Si Kenji. Si ano. Joanna nagtanong. Si ano. Tanong, Brother Francis. Tanong. Tuloy. Tuloy na. Nawala eh. Ano natin masasabi na holy talaga yung tao if outwardly lang yung holiness niya pero corrupt yung soul niya? Yung tinutukoy mo siguro pakitang tao lang. Oh, Brother Francis, yung fake it till you make it, parang ganon. Di ba may mga ganon kasing tao? Pero magbibigay ako ng news sa inyo. Yung nasa sanlibutan na mabait sa labas pero nasa loob ang kulo. Realidad yan. Pero ito yung good news. Magagamit nyo yan sa hukom training na pakitang tao muna sa kanilang humabol yung kaluluwa. Hindi yung pakitang tao. Train up a child in the way that he should go. So meron kang pinapagawa sa bata. Robot muna siya. So huwag kayo lalaktaw. Mga magulang, tanungin nyo sarili nyo, naglaktaw ba kayo? So kung na-stress kayo, sisihin nyo yung sarili nyo. Huwag na kayo magsarado sa at magtanong na kayo sa hukom. No? So mag-iberehan kayo, magtanong na kayo. Huwag na kayo magsarado. Okay, parang lukewarm pa sa kana. Pag hindi kanyo nilaktaw ang yung train up a child in the way that they should go, talagang di siya bibitaw dyan. So kung may nakita yung tayong corruption sa anak natin, binitawan kasi natin, tayo may kasalanan. Huwag mo muna bitawan until 20 years. So maganda yung 20 years na yun, walang hybrid. Pag hybrid kasi, hybrid din. Magkakatutunays namin na dalaga. Pakita sa labas, pakitang tao sa labas. Kaya maraming maninira sa hukom. Pakitang tao lang tayo sa labas. Pero ang to talagang may mali, hindi yung hukom, yung lang naglaktaw. Kasi pag hinahybrid mo yan, magiging pakita lang yan sa labas. Sa loob, may kulo. Para ma-convert mo yan 100%, huwag ka maglalaktaw. Yung formal talk sharing, yun lang yun, nakaka-convert na yan eh. Pero tinatamad kayo. Sino dito umaamin na tinatamad sa formal talk sharing? Sana, Brother Nico, dito, wala si Brother Nico dito. Ikwento mo yung tagumpay nyo. Kung tama report Ang bata kasi may nagbabantay. Tuloy-tuloy na kung na rin malaki na, hindi na masyadong binabantayan. Sanay na dyan. Iba yung nakasanayan, lumaki siya, games ang habol niya. Pag may baby ang habol niya. Sa kanya, huwag mo muna pilitin ba kasi kararating lang nila eh. Unahan yan. Araw lang, makagahanap na ng libangan yan. Ang naging libangan nila, iba na. Ngayon, paano nyo mawala yung hybrid? Medyo mahirap nga. Kasi inunan nyo na eh. Nakapasok na. Pagtsatsagaan nyo. Pwede pa ba mabura? Pwede.
Mahabang bura, parang sinat lang yan. Mas matagal gumaling. Pag pinapasok mo na yung dumi, pinasok nyo na yung buhangin sa bahay. Pupulutin mo na lang isa-isang hirap, di ba? Pero kung hinarang mo sa pintuan pa lang, mabilis. So ganito ito. Habang maaga pa. Ano kayo? Assert pa kayo tanong. Brother say, assert mo, betya, magtanong. Kahit wala sa puso, pipili lang sa outline. Si Ricky, assert mo. Wala si Jeremy. Francis, sa Millennium po, ano nang magiging tower natin? Ano yung magiging Control tower natin kasi 'di ba ano parang kinokontrol pa din tayo during that time kung makakasama tayo diyan, 'di ba? glorified bride? Ang glorified bride, ang ang malakas na control tower niya, Espiritu ng Diyos. Espiritu ni Kristo. Fullness ka na eh. Fullness indwelling. Kung paano may fullness si Kristo, may fullness ka. So, a glorified bride, ang kumokontrol sa'yo, Espiritu ng Diyos, pero may laya ka. May laya ka. Ngayon, dito tayo sa mga natural na tao sa millennium. Natural bodies. Meron pa silang laman, pero dahil sa rod of iron, hindi makapiyok masyado. Hindi makapiyok masyado yung serpent nature. Yung pinakamalala ay mamatay. Yung pinakamalala nila siguro mababaw lang sa atin, walang galang lang. So, sa millennium, papakita niya yung tagumpay ng rod of iron. Tayo rin yung mga glorified bodies, yun din ang bumubulong sa mga hari. Gobyerno yung rod of iron. So, may serpente pa yung laman. Pero napipigilan. Naging recessive trait. May tinatawag na dominant trait. O, mag-search kayo sa Google para pakita lang. May dominant trait saka recessive trait. Nagiging recessive trait yung serpentine nature. Pero sabihin ko sa inyo, yung mga sa puso nila, hindi sila agree. Naiipon sa kanila yung serpente. Naiipon sa anak nila. Nababawasan yan sa sheep nations, sheep group. Nababawasan sa mga anak nila. Napupunta dun sa mga magulang na medyo tutol yan. Salamat sa Zoom. Millennium, no? So, yung recessive trait, lalabas lang yan sa little season. O sige, tanong na. Francis, ako isa pa. Tuloy. Nagpo-prophesy tayo. Tapos nagtuturo tayo na itong hukom na mensahe natin. Papunta na tayo ng super church. It means ba ang ano natin yan, control tower natin yan is yung spirit na natin? Ang spirit, subconscious control tower yan. Dapat ang sulat rito, no? Ang subconscious control tower. Yung body subconscious din. Laging may subconscious control tower sa lahat ng tao. Ang tamang terminology sa tanong mo, control tower ng Diyos. Okay, kalooban ng Diyos. So, ang spirit control tower natin, pero pwedeng sumusunod sa Diyos, pwedeng hindi. So, kailangan makasanayan mo yan eh. So, pag nakasanayan mo yan,
sa Diyos, then nasasanay siya na yung spirit nagko-control tower sa kalooban ng Diyos. Meron yung spirit nagko-control tower sa kalooban ng laman. Pag, di ba lagi ko sinasabi, pag hindi kayo mahigpit sa anak niyo, hindi kayo nagpapatulong sa hukom, no? Walang coordination, sariling diskarte kayo. Most likely, ang kumukontrol sa spirit nila sa libutan. Kahit alam nilang mali yan, hindi nila mapigilan sarili nila. Iba yung iniisip mo. Hindi na, kailan bantay sarado ka para isipin. Kailan nakatabi ka dun sa bata o anak mo. Kailan linisin mo pa yung ano niya eh. Linisin mo pa yung isip niya. Linisin mo pa yung gawi niya eh. Na masanay siya. Ngayon ba, inassert niyo, napalo niyo ba, natakot ba sila na hindi sila pumasok magtanong dito? Kayong nagtatanim na relaxation sa anak niyo. So, yung assert ninyo, malaking bagay yan. Kung magbubukas tayo ng talata sa Bible, yung spirit parang independent na tao. Another topic to minsan kinakausap ng tao yung kaluluwa niya, kinakausap ng tao ang spirito niya. Ang mga verse na yan. Why art thou cast down, O my soul? Ayan. Why art thou cast down, O my soul? Parang tinad person niya yung soul niya. At meron pang ibang talata. The spirit. O search na lang yung self, ano. So, mapapansin niyo yung spirit. So, parang interchangeably. Pero yan yung subconscious kinakausap. May kukwento lang sa inyo, siguro ninyo ito itatanong, wala to sa outline eh. Pag nananaginip kayo, ang spirit niya yung gumagana, parang may sariling isip siya. Kung anong gusto niyong mangyari sa mundo, parang Matrix, kayong nag-iimbento ng mundo niya sa panaginip. So, merong spiritual, merong carnal, kung ano man yan, merong negosyo. Lumalabas sa panaginip ninyo, yung natatanim sa spirit ninyo. Ano bang pinakain nyo sa spirit nyo? Diba? Kung pinakain nyo sa spirit nyo, puro masama. O, yan ang mapapanaginipan nyo. Kung natanim nyo sa isip nyo, puro salita ng Diyos. Yan ang mapapanaginipan nyo. At mabilis mangusap ang Diyos sa inyo. Eh, yung Diablo ba nangungusap din? Oo, siyempre, soul is the conscious control tower kasi nung gising ka, ano yung sinadya mong sundin. Eh, doon binuksan yung pintuan ng kaluluwa mo doon sa spirit na yun. Pintuan papunta sa kaaway, pintuan papunta sa Diyos. Portal. So, sana may picture kayong ganyan, ano? O, sige. Tanong pa. Opo, may tanong po ako. Lapit. Sana may tanong sa level 3. Sana may report Na level pa. 3. Yung Camillebo na chart na illustration din. Oh, sige. Sister Joanna. Yung tanong ko po is kapag ka na halimbawa na-resurrect katulad ni Kristo, meron pa rin po bang halimbawa yung differentiate sa pagkamatay at saka yung sa yung pagkabuhay po? 'Di ba pagka namatay, magse-separate po 'yun. Pagka naging yung sa pagkabuhay po, tas magro-roll din sa millennium, babalik po ba yung body tsaka soul and spirit sa iisa? Buksan mo yung Bible mo sa Romans chapter 8. Yung katawan natin, pag nag-glorified, become one with God na. Sa unang nag-become one, spirit partial. Yung soul kalukunti-unti yan sa pagkaberian ng buhay mo. Yung katawan mo, dulo na yan, Ephesians 1:14. Redemption of the purchased possession. Pag nag-glorified na yung katawan, wala na serpent seed yung katawan.
Ang control tower na niya, presensya ng Diyos. At ikaw nakipag-merge sa Diyos, ang lahat ng desisyon mo, yan ang gusto ng desisyon ng Diyos. Ang isip niya, isip mo, ang mata niya, mata mo. Pakibasa nga, buksan niyo, Romans 8, simula sa 9. Galong, magtitik ng gamot. Katapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyong ang espiritu ng Diyos, natapat kung sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang espiritu niyang bumuhay na maguli ay kay Jesus, ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay, ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. So, ang katawan natin magiging theophany na ni Kristo. Ang control tower ng katawan, ano na, sa Diyos na. DNA ni Adan at ni Kristo. Tuloy mo yung basa sa 15. Magiging natural na sa'yo mag-Abba Father. Okay, tuloy mo sa 15. Verse 15. Zoom na lang. Tagalog. Zoom. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu na ang pagkaalipin sa ikatatakot, katapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba Ama. Po niyo, adoption. So, natural ka na magtawag ng Aba Ama. Ngayon ba, natural ba kayo tumawag? Pwede niyo sadyain. Pero makikita ng Diyos kung pinipilit ninyo. Ano ba yung Aba Ama? Hebrew lang ng Father. Tumatawag kayo sa Diyos sa mga Father. Gaano karami sa inyo tumatawag? Hindi pa kayo sanay. Pag sanay kayo, hindi pa na bagong katawan nyo. Yan yung nakikita ng Diyos na kwalipikado kayo, silyado kayo kasi nagsisikap kayo. Lagi mo sasabi, nagsisikap ba kayo? Ang pagsisikap sa paggawa ng tama, yan ang gagamitin ng Diyos na batayan. Taliwas sa iba na ligtas ka na kahit di ka magsikap. Gusto ng Diyos magsikap kayo. O magsikap kayo, magpatanong kung saan niya anak niya magtanong. Sister Shirley, para bang pumasok kayo sa party, hindi man lang nakakain si Sherry May. Uspaya ka ba doon, Sister Shirley? O ganun din dito, patanong mo. Itusan mo. Si Raika, si Yuri, dapat maampon na yan, wala nang delay. Kung na-delay, dapat na yung sa puso. Sige, sino yung tatanong? O tanong. Dapat makapagtanong na yan. Magtanong mo Okay, tanong. Tanong ko, yung mga nagme-meditate ba, ano yung nagko-control sa kanila? Yung kaluluwa o yung spirit? Pag nag-meditate ka, kaluluwa mo ang kumikilos. Siyempre, nag-yield ka sa spirit. Pero, hindi ka nag-yield basta-basta. Kailangan mo maging ito ng revelation. Kung may revelation ka, malakas ang kaluluwa mo. Then, gusto ko i-differentiate yung pagkabereyan natin dun sa turo ng isang pastor na spoon-feed mo ng lahat yung sinabi ng propeta. Pwede ka mag-spoon-feed dahil baby ka pa, sabi ko. Patong habang buhay ka nag-spoon-feed. Parang hindi ka na lumaki. Hindi na gumana yung kaluluwa mo, hindi mo na gumana yung binigay ng Diyos na mag-compare ano yung tama at mali. So pag nag-meditate ka, ikaw ba ay lumalim na bereyan o parang baby pa rin? So baby, kung may sinusunod ka pang instruction, bereyan kung ano ka, nagsasaliksik ka na, nagkukumpara ka na. Pero meditation na
ang minimeditate mo, ang minimeditate mo, yung salita niya. Kasi diyan nangungusap si Kristo sa atin. Pag malalim tayo, lumalalim tayo sa salita ng Diyos. Pero yan nalalim, hindi Nicolaita nalalim. Nagbabantayan natin sarili natin, huwag maging bias. Tapos, magpapakumbaba tayo, kumuha sa iba. So, yan yung meditation na yung lumalago. Kaluluwang gumagana dyan. Hindi mo rin sadyain magmangmangkay. Nasabi nila, kalimutan mo yung alam mo. Baano ka na mag-question? Parang Katoliko, subo mo na lang. O sabihin nyo kay Brother Joyan, Pastor Roldan, kalimutan mo muling alam mo. Ang tamang paliwanag, hangin mo muna, timbangin mo to, kumpara natin. Sila wala nang kumpara, subo lang. I-expose nyo, kahit nag-iba na sila, expose nyo. Yan ang nagpipigil sa paglago nila. Okay. Sa atin naman, dahil na-delay ang training, parang ganun din nangyari. Kung ano muna yung gusto ng puso nyo, gawin nyo. Huwag nyo sundin yung training na yan. Huwag nyo seryosoin yung training yan. Kontiin lang gawin nyo. Hindi nyo alam, papasok yung control tower sa spirit. Kaya yan yung nakikita nyo ni Rekla. Bakit ganyan sila? Kasalanan ba ng hukom? Siyempre, madaling sisihin mo. Mensahe kasi niya Hindi. Hindi nyo nasamantala yung pagkakataon na yung spirit natin makakain na, mapakain yung white dog. White dog yung kasanayan sanay tayo. At yung pagtatanong dito, sanay ba kayo? Si Dalaga sanay na. Kailangan lang niya i-transfer sa anak niya, sa mga kapatid niya. Si Joanna medyo sanay, kailangan niya i-transfer sa mama niya, papa niya. So, yung tanong dito parang 2A din to Follow up, Brad. Sige, sana hindi lang ikaw Tuwa ba nakakarating? Mo sa anak mo. Sige, go. Kaluluwa ba yung nakakarating sa ibang dimension, Brad? Pwede. Yan yung hinihingi kong drawing Sino Diba si Berna nasa laptop? Si Menan wala rito. Si Berlito lang may alam. Okay. Gumawa kayo ng drawing. Sister Amy, kung kaya mong gumawa, no? Gumawa ka ng 3 bilog. Parang body, soul, spirit. Pero pagpalit-palitan mo yung loob. Nasa labas ang spirit. Nasa gitna ang kaluluwa. Nasa loob ang katawan. Tapos sa ibang circle, nasa labas ang kaluluwa. Nasa gitna yung spirito, nasa loob yung katawan. Tapos, katawan nyo nasa labas. So, lahat ng kombinasyon na yan, nakita lang, para magamit bukas. Ito gusto ko i-share kasi sa end time. Ito, kinuha natin sa denomination, di ba? Kung makuha nyo kay Miliebo, baka si Miliebo medyo kumaya sa level 3. May quote galing kay Barbanam na ang soul ang nasa loob. So body, soul, spirit to, di ba? So meron turo ang level 3 na baka kinupira ng level 2 na ang soul ang nasa loob. Kaya may tinatawag silang new soul Wala pang magtatanong sa inyo dito dyan. Isabihin ko lang, utang yung EA1, no? Dapat alam niya yung paliwanag ng level 3. Hello, Brother Rep. So, pagigawa yung iba-ibang kombinasyon, Sister Remy, minsan, soul nasa una, minsan spirit nasa una, yan. Sige, Bar Jose. Bakit sa time, Brother Rep, mga kotse WMB na minsan hindi magkaiba-iba ng kwan Halimbawa, nauna yung soul, nauna yung spirit. Marami siyang quote na ganyan Parang hindi naka-align lahat Ang paliwanag ng level 3,
Paliwanag ng level 3. After 1963, itinama na ng Diyos lahat ng mali niya. So, drawing ka lang sa Remy na. Palitan mo lang yung mga ano. So, kay Milievo, sabi ko, pwede nyo kunin kay Milievo. Sayang naman, nagre-report si kila Milievo, hindi nyo mabuksan si Milievo. Nasa loob ang soul. So, after around 1963, tinama na ng Diyos lahat ng turo ng propeta. So, after 1963 raw siya nagturo na nasa loob ni soul. Hindi na nasa labas. Ngayon, ito yung paliwanag ko dyan. Kailan ko yung drawing eh. Sana may mag-drawing, no? Si Menan wala. Berna pwede tumulong. Enoch pwede tumulong. Compose ka lang, drawing ka lang ng tatlong, ano, kunin nyo yung Kimileva para makita lang nila. Imbis na sabihin mo, before 1963 mali, after 1963 tama. Disclaimer natin sa propeta, nagbibigay lang siya ng ideya sa atin. Paano maunuan ng Bible? Yung soul, turo ni Barbanam, consciousness yan. May quote si Milieban yan, may quote si Nonoy Tagonan yan. So ganito yun. Pag yung soul nasa loob, identity mo, yung spirit nasa labas, presensya mo. Aura mo yan. Yung tinatawag natin aura. So, meron ba kayong out-of-body experience? Paki-search na lang. Papakita niyo yung out-of-body experience. Paki-search yan, ha. Yung mga sinasabi ko, pang picture yan bukas. Out-of-body experience, paki-search lang, astral projection. Yan yung spirit ang lumabas. Pwede ba yung lumabas? Clairvoyance tawag dyan. Ang clairvoyance, parang word of knowledge. May nalaman ka pero hindi mo dapat alam yan. So, yung tinatawag ng sanlibutan na clairvoyance, parang yung kaluluwa mo nakarating sa ibang lugar. Parang turo ni Gan sa ni Elis Soriano na ang Diyos ay wala sa lahat ng dako, pero yung consciousness niya nasa lahat ng dako. Nangyari yan sa tao. Hindi ko pa tinutukoy Kristiyano. Wala bang magse-search? Tumulong naman kayo sa opisina Leyte. Kahit yan na lang i-contribute nyo, search nyo sa Google. Astral projection. Out-of-body experience. O yan o. Salamat. So, meron kasabay ang kaluluwa, meron hindi. Pag hindi mo kasabay ang kaluluwa, pakiramdam mo lang yan. Pero pag kasabay ang kaluluwa, yan na yung sinasabi na yung soul mo nasa labas. Yan nangyari kay Johnny. Hindi nila pinapayuan yung tao gumawa ng ganyan kasi mapoposes ka ng demonyo. O sige, Brother Jose. Di ba pag ang tao namatay, ang espiritu ay babalik sa Diyos. Ang tao may espiritu, di ba? Nagkakasala ba ang espiritu? Sa atin, ha? Yung kaluluwa mo muna. Magkakasala yung espiritu dahil kakagawa ng kaluluwa. Ang kaluluwa nagde-decide eh. Oo, halimbawa, nagkakasala yung kaluluwa mo. Mapiktuhan ba yung espiritu nun? Iba, di ba, madudumihan. Madudumihan. Eh, paano babalik sa Diyos yun? Marumi yun na babalik sa Diyos. Dalawang balik sa Diyos eh. Yung lakas mo, buhay mo, nawala. Pero yung diwa mo andyan pa, meron ka pang natitirang espiritu at kaluluwa para hatulan. Pero meron din balik sa Diyos na nabura na yung kaluluwa mo. Lake of fire mo to. Pakito na yung lake of fire, no? Sana ma-search mo lahat sila. Yung lake of fire, pakita yung lake of fire sa eternal age. Burado na yung kaluluwa mo pagkaraan ng sentensya. Tapos babalik ang spirito sa Diyos. Kasi
Kasi burado na lahat ng spirito galing sa Diyos. Kaya ano yung nadumi ang spirito? Yung katangian ng kasalanan na ilagay mo sa katawan mo, na ilagay mo sa spirito mo. Yan. Pag matagal yan sa spirito mo, maapektuhan ng katawan mo. So, kung ikaw ay tutok sa Diyos, malilinis ang espiritu mo. Ngayon, Diyos ang magdi-decide kung very enough ka ba para yung espiritu mo ay masalba. Okay? Hindi naman siguro lahat sa atin perfect ang espiritu at kaluluwa. Pero nakikita ng Diyos sa pagsisikap mo. Sasagutin naman ng Diyos. Hindi po kaya sasagutin Diyos, pwede mo abusuhin. Okay? So, mga pamilya, magsikap kayo, mag-accept na kayo ngayon. Huwag nyo i-accept yung anak nyo. Ay, anak ko siya, ayaw ko siya parusahan, ayaw ko siya akbayan. O, kawawa naman si Jaya. Kawawa naman si Yasmin. Janelle, dapat tumawag ka para paano makain ang bakanting oras nila. Report mo lang. So, lahat tayo kailangan natin ng gabay. Hindi pa tayo perfect eh. So, magsabi Ginagawa ko na ng schedule si Jasmine, may schedule na siya. Hindi, I mean to say, kailangan magkaroon pa tayo ng recording. Wala pa yata. Bigyan na nag-record sa inyo. Sige. Kahit na meron, baka nila alam yung parting yan. Si David dapat kalampagin mo na para matrain. Okay. Tuloy tayo. Yung mga musician, dati ko nang binilid. Maaga pa nag-practice na, nagawain na. Ang dating ng 7, bawal na mag-ingay. Kaya, magtanong na lang dito. Magtanong. Dati sabi, tigil mo na tugtog. Magtatanong tayo ng kuwian. Ibig sabihin, ano yung nakasanayan? Magsikap ka lang sa tugtog, huwag ka magsikap sa salita. Kailangan mag-intervention na kayo. Assert authority. Tanong kayo lahat. Required kayo magtanong lahat. Kaya kayo nakakahawak na instrumento kasi obligado kayo sumunod sa utos namin na magtanong lahat. Mag-robot, maghandaog yan. Okay. Sige. Yung mga magulang, sino hindi pa naubos assert lahat? Ricky, Shirley, si Ricky, yung pamilya mo. Ano po ulit? Malas naman po. Lapit. Sige po. Yung tanong ko po, ano po yung ibig sabihin ng ano? Itang po. Ano po ba yung pagkakaiba ng soma, spiky, pneuma. Psyche, and saka pneuma. Pneuma po po. Yung soma ay Greek word ng katawan. Ang psyche, Greek word ng isip, kaluluwa. Psychological na. Pneuma ay Greek word ng spirit. Yan. Greek lang siya nung letra A. Yung control tower kasi iniba ko yung ibang topic yan. Kaya iniba ko lang yung wording. Paano mo magiging control tower ang isip mo? Sasadyain mo. Yan yung term ko kaninang arbitrary. Pag nagda-drive ka, sasadyain mo bantayan. Pag di ka bantay, makakasagasa ka. Lahat ng nagsisimula dumadaan dyan. Yung paano kutsara ilagay sa bibig yung baby. Paano umahon ng gatas.
paano sumagot, makinig, lahat yan. Tayong nagsasanay niyan sa baby. Yung baby may nadidiscover rin sa sarili niya. So, kailangan na yung gabayan na ano. So, yan yung soma, yan yung kilos. Then, unti-unti ang isip niya susunod. Unti-unti ang ang spirito niya susunod. So, ang control natin yung katawan. Kung gusto mo mabago buhay mo, gawi mo. May labanan pa muna yan sa isip mo. Hindi ka sanay eh. Ini-influensya ng soma at pneuma ang kataang kilos mong gawi mo. So, yan ang ano. Yan ang magkakaiba. Ang spirit, nag-influensya na control tower mo spirit kasi pag hindi ka nag-iisip yan ang yan ang kusang naggumagawa. Tulad ng pagdadrive. Hindi mo na iniisip eh. Automatic na nakita mo red light ganyan. Kaya mo pa makipagkwentuhan. So may mga bagay sanay na tayo kahit sa chess at iba pa. Sa trabaho, sa buhay-bahay. So kung ano yung sinanay mo, madali mong gawin. So, ang magtatanim sa spirit mo, yung kaluluwa mo. Pero pag natuto na siya, sanay na siya, pwede mo nang hindi tayo tanim. Automatic na siya. Paano kung mali yung natutunan niya? Iko-correct mo pa siya. O yan, panibagong labanan. Matagal-tagal pa bago yung psyche maka-influence sa pneuma. Sa soma. Follow-up question po, Brother F. Tuloy-tuloy. Ano po ba yung yung sa New Birth? Ano po yung pagkakaiba ng Rema tsaka Logos? May salamat may nagtanong dito. Yung Rema, yun ang unawa ko dyan. Written word. I-check nyo na lang ang meaning ng Rema no? O literal word. Spoken word yan. Ang Logos, ibig sabihin, yan yung unawa doon sa likod ng salita. So check nyo yung Rema, paki-google na lang. Biniling ko rin kay Iyad yan na i-google eh. So Sister Remy, kung walang laktaw, masipag na siyad. Okay? Mailabas niya dito yung definition. Yung Theophany, syempre katawan yan. Hindi ko na itatalakay. So ang written word, tinatype ko sa parusya. Ano yung parusya? Yung na-spell sa Bible natin na coming. Pero may nagtuturo sa end time na tama naman. Yan ay presensya ng Diyos. Turo kasi nila parusya. Yung parusya doctrine sa end time. 1963 bumaba na raw si Kristo. Parang 1963 tapos na yung Laodicea eh. Parusya doctrine yan na presensya ng Diyos. So, yung tinay ko sa Holy Spirit. Ginamit ko lang yung term. By the way, pag nilabas niyo yung illustration ni God, meron siyang parusya dyan. Ano yung apocalypsis? Hawag yan sa Logos. Ang apocalypsis, revealing. Ang parusya, presence. Pero na-translate sa Bible natin na coming. The coming of Christ. So, bababa muna sa iyo ang espiritu niya. Pag naging berean ka, kahit baguhan pa, tunay na berean, no? So, nagsisikap ka, baby ka pa. May parusya ka, may presensya ka, may indwelling ka, may selyo ka. Yung iba, hindi selyo kasi temporary berean eh. Pero yung permanent berean, selyado yan. Lalago ka sa word apocalypsis. Darating yan na, ito na. Darating isang araw. Salamat dito, no? Putol na ba yung kabila? Darating sa iyong spirito.
balik tayo sa ano. Yan. So, dito muna tayo sa taas. Spirit, soul, body. Kaparalel niya. Parousia. Apokalipsis, Epiphania. Yung Espiritu ng Diyos, naging isa sa Espiritu mo. Parousia. Yung kaluluwa tumatanggap na revelation, Apokalipsis. Yung katawan mo, magiging theophany, kaya Epiphania. Ngayon, ihalimbawa ko lang sa shout voice drum. Kasi sa end time, ang shout ministry ni Barbanam, ang voice, wala na siya at patuloy pa yung mensahe niya. At yung trap niya, yung resurrection. Punta tayo sa ibaba, yung isa pang revelation, yung sa ibaba. May logos. May logos theophany yun. Yung rema, mababaw pa lang alam mo. Spoken word, spoon feeding. Pero yung logos, malalim na yung spoken word mo. Naintindihan mo na yung malalalim na bagay. Pagdati, yan yung, ito yung process eh. So biglaan yan, yung shout, rema. Tinipe ko lang sa ano ni Barbanam. Pero hindi nakakulong laging ganito. Kasi Branham lang yung shout. Ang shout kahit sinong star messenger, kahit beginning ng church age. Nag-shout. No, si Cristo nag-shout. Si John the Baptist nag-shout. Rema, logos, theophany. Rema, yung beginning ka. Nakatanggap ng selyo. Logos, lumalago ka sa unawa. Then pagdating ng araw ng graduation na, glorified body ka na, theophany. Baba pa tayo. 3 forms of the coming of Christ. Dumating si Christ sa inaanyo ng Espiritu. Dumating si Christ sa anyo ng salita. Tuwing salita, parang second coming yan. Dumating si Kristo sa ano ng corporal. Mag-meet in the air. Sige, pakibaba pa. Pakibaba pa. Meron pang another revelation. Hindi mo na kaya. O sige, labas ka ng yan. Parousia, Holy Ghost ng Diyos yan. Espiritu natin ang tatanggap. Apokalipsis, revealing. Yan yung si Kristo sa kanya ng salita. Kailangan maging bereya nga para matanggap niyan. Yung kaluluwa tumatanggap niyan. So pag lumalago ka sa word, maapektuhan ng Espiritu katawan mo, susunod ka, mapakibaba. Hindi ko yung screenshot sa Epiphania. Ang katawan mo naging theophany. Glorified body ka na. Yung katawan mo ang tatanggap, maging isa sa Diyos. Lahat yan maging isa sa Diyos. Espiritu mo naging isa for Christ. Kaluluwa mo for the Word. And body by the glorified body. Body change. Sige, tanong pa kayo. Salamat sa illustration. May likuran pa to eh. Kaso nalimutan ko na likuran dito. Sige. Pabalik tayo sa outline tanong. So yan yung letter C. Kung may drawing tayo illustration na pakita ng church ages, no? Church ages. Sa church ages, ang Holy Spirit bumaba sa Pentecost. Pero may kaakibat na word yan. Pero word niya hindi stagnant. Ang word niya lumalago. May apostasy rin. Pero may restoration. Tignan niyo to. Yung kaliwa, may kamay na may apoy. Yan ang pagbaba ng Holy Spirit. Pero also at the church ages, bumababa ang salita. Hindi ba bumababa ang Espiritu ni Cristo? Bumababa rin. Kasabay ng Espiritu ni Cristo, yung progressive revelation, yung message of the hour, in truth, in every age. Pagdating ng dulo, may trump of God, the last trump. Ibig sabihin, body change na in dulo. So nakita niyo rapture dyan o yung
Second phase of the first resurrection. Punta ka sa kanan. Yan na yung dulo ng Epiphania o Theophany. Rema Logos Theophany. Nakita niyo yung second phase of second phase of the first resurrection, no? O seven thunders, trumpets. Yung first trump sa tribulation, yan na rin yung at the trump of God, the trump of God sa Thessalonian. And we shall be all caught up, no? He shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trump of God. Yung trump, dulo na yan. Yung shout, hindi lang kay Barbanam. Kahit sino na nagbigay ng mensahe na beginning sa church age. Yung voice, yan yung mensahe all throughout the ages. Kahit mula sa ministry ni Barbanam hanggang ngayon. At yung trump, yan yung dulo na ng biyahe. Kasi nakarating ka na sa dulo, resurrection na lang kulang sa'yo. Yan. O sige, tanong kayo. Although may ibang application si Ewald Frank na yung shout voice trump, sabay-sabay sa dulo ng panahon. Tama rin yan. Multiple application kasi ang Revelation. O sige, tanong tayo. So wala ba magtatanong sa two souls? Sana may magtanong, sana may pinasok na ibang end time dito. Two souls. Marjorie, obligado ka magtanong kung di pa nila alam ano yung two souls. Na-delay ang EA1 nila. So, tanong lahat. Brother Rene, paano po pang two souls? Ang two souls teka, magtanong tayo ng ibang nakaka-fellowship sa ibang end time para may interaction. Bar Magellan, pwede mo ba ipaliwanag yung two souls na rinig mo? Yung pwede makasagot niyan, mga elders na ilan, Jerry, Magellan, Lito, pa doon wala pa yan ang halubilo yan eh. Silang tatlo lang. Si Menan, pwede rin. Ako na para mabilis. Ako ang naalala ko riyan, yung two souls, meron daw tayong mga kaluluwa doon sa langit, sa God's mind. Tapos, pag reading natin ang message, bababa yun para palitan yung ating old soul. Si Emiliano may pirado dun. Sana kaya niya buksan yung babasay niya. Hindi tayo makalalim dito. Hindi kayo tanong o nagsaliksik. O tulong yung share screen. Yung Bar Magellan. yung two souls nila, yung dati nating kaluluwa, yun yung makasalanan, kailangan patayin yun. So pag napatay, papalitan ng bago. Yun tinatawag na brand new unit. Pag sinabing brand new, hindi yan patsi-patsi. Buo yan. Yun yung bago mong kaluluwa. Curious lang ako, Bar Magellan. Yan din ba ang unawa ni Hil Rabino? Hindi. Oo, yun yung pinipresent nila. Dati kasi magkasama siya sa level 3. Nagiwalay lang sila sa ibang bagay. So, magkakasama sila nung pumunta tayo sa Painaan. Kung naalala niyo, pumunta tayo sa Painaan. Umaten tayo sa level 3 meeting. Anyway, may dalawang version to itong two souls. Mayroon nasa loob. Ako, Brother Francis, narinig ko kay Bata. O sige, Okay. sige. Kwento
Ito mo. Narinig ko kay Bata yung mga tusol doon sa Quezon City ng ministerial. 2008 pa yata yun eh. Oo. Ang turo nila ay ang old soul, ito yung 6 birth. Wala na eh. Wala na yung boses. So, Pag dumaan ka sa 6 birth, iyan ay old soul mo. Ngayon, pag spoken word, ito yung soul na galing doon sa langit. Yung bababang new soul, yung spoken word. Okay. So, meron silang turo na the original plan of reproduction ay spoken word, hindi sex birth. Meron ako sagot dyan. Sana mapakinggan nyo yung spoken word reproduction videos ko. Paano itatama yan? Kasi pwedeng extreme eh. Palalabas sila extreme si Barbara. Pero hindi yan ang topic natin ha. Ang topic natin ngayon, yung new soul. Ang wording nila sa soul, ang pakahulugan nila nature. Nature. So parang walang nature ang spirit, ang soul lang ang may nature. So papatay ng luma mong kaluluwa, papatay ng luma mong nature. Parang ang nature lang ang meaning ng soul. No? So bibigyan ka ng bagong nature. Ngayon, sumakay muna tayo na meaning lang ng soul ay nature, walang consciousness. Ang Kristiyano, hindi siya perfect agad ang nature. Agree ba kayo? Pag kayo naging berean, no? Tumanggap kayo kay Kristo ng tama. At bilang berean, lumalakad kayo sa liwanag. Agree ba kayo, meron pa kayong old nature? O sagot lang yung agree, disagree. Kailangan lahat Paliwanag mo lang yon, wala ka namang quotation. Sagot nila dyan, puro ka lang paliwanag, wala ka namang quotation. Ito, basahin ko ba, Direp, ha? Bigyan mo patunay. Meron ako problema. Basahin ko sa quotation ba, Direp? The old souls died, and the new souls, which is the new nature, was born into you. Sige. Kasi hindi yan naiipon dati para lang sa kanila. Pero si Milebo may naipon. Kaya sabi kasi dito ba, Direp, the new souls that been changed, the old new soul died, and the new souls, which is a new nature, was born into you. Yan ang isa nilang pwedeng i-quote. Okay? Pero si Milebo maraming quote yan na mamali sa kanila. Nilagay ko yun sa database kung nandyan pa. Napin nyo. Ito isa kong quote. Papakainin mo raw white dog, black dog. Sabi ni Barbanam. Kung meron tayong white dog, black dog, hindi totally nawala yung black dog. Kasi pwede mo pang pakainin yung black dog eh. So yan ang isang pagkakamali. Lulusot na lang sila. Sabi lang laman lang yan, laman. Hindi. Bago pa nga na-convert, may black dog na eh. Hindi nawala yung black dog. Isip mo yan eh. Kaluluwa mo yan. Wala na maisip yung katawan. Wala na maisip yung espiritu. Yung isip mo, conscious yan. Kumakain yan ng salita. Kumakain din. Yan ang Nicolaita, lukewarm. Kumakain din yan na impormasyon para para maging berean. So, yun isang quote ko, mali na sila. Noon kasi,
Pag ako naglatag, hindi naman nila tinitake note eh. Noon mas marami. Organisado pa dati. Pero wala naman Facebook dati. So yung may Facebook na, gamitin nyo lang yung naipon ni Milemo kasi pinag-aralan ko, magaganda yung pangbali niya. Nilagay ko din sa database, buksan nyo. Subukan nyo ngayon. Kung nandyan pa, kung wala, edi hanapin nyo ulit sa kanya. Buksan ninyo yung files ng Progressive Revelation Ministry. Hanapin nyo yung database, yung Soul Spirit. Nilagay ko yung kay Milemo dyan. Iba pa yung sa akin, iba yung sa kanya. Pero syempre, mas marami siya. Oh, pero ano yung pinakamatindi ko? Bible. Bible ang nagsasabi. Ang Bible nagsasabi na meron tayong dual nature. Diba? Meron tayo sa loob na laman natin. O sasabihin na, laman lang. Arbitrary term yun eh. Sa James 4:5. Meron. So, hindi yung quote ID tulong sa atin makaunawa sa Bible. Hindi si Paul sinabi niya yun na yun, tapos na. Pag maybe ka pa kung ganyan lang, kailangan the prophet, kaya mo na makita sa Bible ang realidad, ang katotohanan. Yung spoon feeding, sinabi kasi ng prophet, binobobo mo yung mga tao. Ginagawa mong Nicolaita denominasyon. Memorize loyalty lang sa samahan. Pero kung gusto mo makabalik na word, kailangan yung tao kaya niya makita sa Bible yung ebidensya. Kahit na hindi word for word. Kahit hindi word for word. Kahit yung paliwanag niya ay wala sa Bible, pero hindi niya susugan ng Bible. Sige. Hindi magtatanong. Brother Alan po, tatanong. Paano po, yung tanong ko naman po, paano natin madidistinguish yung isang tao kung yung souls niya is good? Diba meron kasing mga may mga magagaling sa spiritual speaking, pero may mga di natin alam, yung iba corruptible body din pala. May mga ganun eh. O kung paano natin ma-check ba yung mga ganong tao or nasa paligid natin? Yung tao, kung sincero o hindi, makikita mo sa pagkabereyan, pero matagal-tagal mo pa makikita yung pagkabereyan niya. Sabi ni Bargan, 5 minutes lang malaman na raw niya. Sa bagay, 5 minutes malaman mo kung interesado siya sa word bereyan siya, no? Ang trabaho natin, sa puro, ito yung pinakamensahe ng propeta, hindi na nakuha. Kaya mo salain yung tama at mali sa tao. Hindi yung sweeping condemnation, lahat ka mali, lahat ka tama. Parang ganyan si Jason eh. Lahat na lang sa akin ka mali, lahat na lang kay Barber na mali. Ganun si Rodberg yan. Hindi na makuha. Ang layunin ng Diyos, layunin ng Bible, layunin ng ni Barbanam, layunin ni Kristo. Magiging word bride tayo, di ba? Hindi tayo umaasa sa sinabi ng tao. Kaya natin gamitin ng Bible, i-back up yung paniniwala natin. At dahil yung pagkabereyan, siyempre hindi lang nagamit yung term. Kung susundin mo yung Bible, kailangan mo maging bereyan kasi kailan timbangin mo lahat na sinabi ng tao. Alam, kahit yung tao hindi sincero, kahit yung tao Nicolaita, kailangan kaya mo i-separate yung paliwanag niya, yung tinuturo niya sa kanya. Bakit? Kasi pwedeng tama ang tinuturo niya pero Nicolaita siya. Pwedeng mali ang tinuturo niya pero bereyan siya. Nakuha mo ang pagkakaiba, right spirit, wrong doctrine. So, kailangan mo lang i-distinguish, ay tama yan, sige, pupulutin ko sa'yo. O walang pride dito, ayaw ko mamulot sa'yo, lihis ka eh. Markado ka eh. Walang ganyan. Yan turo ni Barbanam, yan mark of the beast. O pwede namin, maybe ka pa, spoon feeding ka. So, kung kaya mo mag-distinguish
naging pure word bride ka. Ngayon, ibang istorya na yan. Kung yung tao ba ay maliligtas o hindi. Hindi tayo agad makajudge dyan. Kasi may pagkakataon pa yung tao magbago kahit Nicolaita siya sa oras na yan. Kahit Nicolaita siya sa oras na yan, may chance pa yan. Baka may magpaliwanag na maayos. No? O baka paluin ng Diyos. Di ba? So, skill natin, trabaho natin. Paano tayo mag-ipon ng skill pa ipakita sa kanila yung tama at mali. May pagkaberehan. Yan kung maipakita natin, natupad natin kalooban ng Diyos sa buhay natin, natupad nila, nagkaroon din sila ng pag-asa. So, yung mga nagsasabi na walang quote, eto kahit isa lang nakabanggit na ako ng quote. Siyempre yung iba hindi ko na maalala. Pero marami yan. Dati na ako suyod dyan eh. Ito lang naalala ko. Pero tulad dati, mayroon na ba pumunta sa Progressive Revelation Ministry? Pakitingin lang sa file section kung pakita lang Sister Remy para marot yung iba naman mapumunta dyan. Dekada ko nang ginawa nilagay dyan, wala man lang tumitingin. Sagot nila dyan, Bay Francis, sagot. Hello? Yung sagot nila dyan, sinasabi mo na black dog, white dog. Yung kaluluwa nila na hindi pa namatay, yung old soul nila, yun yung may black dog at saka white dog. Pero kung yan ay namatay, wala nang white dog, black dog dyan. Yan ang mali nila kasi sa paliwanag ni Barbanam. Hindi natin ginagawa absolute sa sabi ni Barbanam. Napakita lang natin na Di ba sabi ng Bible, yung anak ng Diyos hindi na nagkakasala? Alam ko yung verse na yan. Paliwanag na yung verse na yan. Dito muna tayo. Ang black dog, white dog. Hindi yan. Sa turo nila, ito yung turo nila. Biglaan mawala yan. So, nung hindi ka pa born again, black dog lang pinapakain mo. Nung na-born again ka, white dog na papakainin mo. Ito ba yung paliwanag ni Barbanam? Bra Francis. Sabay yan, pinapakain. Kaya mo pakainin. Kasabay yung dalawang yan. Kasabay yung dalawang yan. Nasa decision mo kung alin ang pakakainin mo. So, mali na yung turo nila dyan. Jerry. Ito ay ang kwento kasi niya ni Brother Branham. May nagkukwento sa kanya na isang kapatiran. Sabi niya kay Brother Branham, Brother Branham, bakit ganito ang nangyari sa akin mula nung maborn again ako? Parang may dalawang aso kanya sa aking isip na nag-aaway. Tinanong siya ni Brother Branham, sabi niya, ano nangyari? Sabi niya kung alin ang mas pinapakain ko, yun kanya ang mas malakas eh. So born again na, may black dog and white dog pa rin. May kausap siyang Indian eh. Yung Indian, kinukwento niya yung kwento ng Indian. Ginagamit niya yung halimbawa ng Indian. Wolf pa nga, nabasa ko wolf. Hindi black dog, white dog eh. Wolf. O baka may ibang kot kayong dog. Pero wolf sabi, white wolf, black wolf. Sabay yan, hindi yan yung nawala ang isa sa isa. Yan ang mali nila. Hindi lalabas. Pag nagkamali sila, hindi kasalanan ng kaluluwa. Ang sabi nga ni laman natin. So, para silang hindi na nakita yung arbitrary terminology ni Pablo sa Romans chapter 8. Pag spirito na ng Diyos. Pag katawan, serpente lang. Para rin exclusive. At saka instant mami sila eh. Parang silyado. Parang yan yung eternal security na wala ka nang gagawin. So, ang biblical, tama yung sinabi ni Alan Madera sa akin. Take note nyo to. So, search nyo na yung two souls ha, Sister Yed, para may pakita lang. Sabi ni Alan Madera, kayo ang two souls, kami hindi. Kasi, kayo nagsabay pa eh. Kami, malinis na. Pure na agad. Pero, biblically, pure ka na ba agad? O meron kang labanan? Meron man labanan sa utak natin? The greatest battle ever fought? Kaluluwa yan.
nababasa pa yung quote ha. Marami, kung iipon lang tayong quote, maraming salungat sa kanila. Pero hindi dahil absolute natin ang quote, kundi dahil hindi talaga sila patas kay Barbanam. Namimili lang sila. Parang bagong revelation tong ano eh. Yung new nature, new soul. Pero pa terminology lang yung nagbago. Terminology lang. Kaya mukhang bago. Mukhang bago, kala mo. Naging master key na nila. Iba yung level 3 sa level 2. Ang tawag nila sa level 1 and 2, cleansing. Pakibukas nga yung tabulation dito para mapakinabangan yan. Paki-share screen, Sister Remy, yung end time tabulation. Dali. Okay, share screen. Yung end time tabulation, dali. Adventure to kung makaikot ka sa end time nito eh. Jerry lang yung nag-iikot. Sister Ed, end time tabulation. Sister Bernard, kunin nyo sa folder, may folder na dapat yan. End time tabulation. Tumingi mga, okay, ito na. Punta tayo sa Champion of the Soul. Kaya gumawa ng kanil tabulation eh. May common ground ng 1 and 2. Yung 1 and 2, inaakusahan nilang cleansing. Yung mga cleansing group. Kumuha na sila ng pangalan. No? Kung ako number sila, ang terminology ng mga cleansing, mga puso, mga ganyan, mga two lords, mga terminology, ano. Sandali lang ha. Akit mo pa, Sister Ed. Akit mo pa. Tumingin kayo lahat. Sana mag-iiwan kayo rito. Hindi, huwag mo isara, huwag mo walain yung ano, cleansing. Nakikita, nababasa lang cleansing. Akit mo pa para nababasa pa yung cleansing. Takpan mo lang yung changing of the soul. Akit mo pa. Gusto ko lang, pakita ko lang yung dalawa. O zoom out ka na lang. Akit mo konti. Takpan mo lang yung changing of the soul. Akit pa. Oops, okay na yan. Uy, sumobra. Ayan, cleansing of the soul. Tingnan nyo. Okay, magalaw ah. Yan ay nasa level 1 and 2. Yung 1 and 2 dapat magkaiba yan, di ba? Ang 1, Jacksonite. Bible Absolute. Pero naging kakampi niya yung 2 versus 3. Ano yung 3? Ito, cleansing of the instant replacement. Yan. Basahin nyo, instant replacement of the old soul. So kaya markaan sila mag-grupo ng cleansing yan. Grupo kami ng changing. Inangkin pa nila yung salitang changing. Pero in reality, ang mas magandang term na replacement. Eksakto palit. So kala mo bago revelation, ang tamang revelation, itama natin yan. Ang tamang revelation dyan, so sabi ko, ang tamang revelation dyan, magkakaroon ka ng bagong nature. Hindi dahil nawala yung lumang nature. At yung bagong nature, pinalakas ng Espiritu ni Kristo, yung Espiritu ni Adan na nasa iyo. O sabay nga lang, hindi yan yung biglang nawala yung isa. O, mabilis lang. Ay, ano yung nakasulat na hindi ka na magkakasala. Hindi ka na magkakasala sa pag-Nicolaita. Pag born of God ka, nagkakasala ka sa laman, pero hindi ka nagkakasala sa pag-Nicolaita. Kasi berean ka na permanent. Matured berean ka na. Pag di ka pa matured, pwede ka pa magkamali sa pagkaberean. Pero pag matured berean ka na, hindi ka na nagkakamali sa paghatol sa tao kasi maiingat ka. Pero pwede ka magkamali sa laman. Ayan, dinadala na level 3. Laman lang nila yan. Malusot. O sige, Barreno.
May tatong tanong ako dyan. Yung doon ba sa old, doon sa, di ba, doon sa replacement, tanong ko doon, yung doon sa old soul, may consciousness ba yon? Doon sa new, may consciousness ba yon? Tapos pag doon tayo sa new, pag nagkamali, di ba, nagkakasala pa sila. Ano yung ano ang content ng anong nature ng new soul na yun pag nagkakamali siya? So, Kasi ito yung pag nag-change siya, di ba, ibig sabihin kailangan ano na yun, di na dapat yung nagkakamali. Saan napupunta ngayon? Ano ngayon nangyayari doon sa ano to? Another naman na replacement na mangyayari? Ganun ba yun? So, pakitype na lang to, Sister Yed, sa Word. At kayo type niya to. Soul is the conscious control tower of the spirit and body. Spirit is the unconscious control tower of the soul and body. Okay. Body is the unconscious control tower of the spirit and the soul. So ito yun. Lahat sila may control tower. Lahat sila pala may influensya. Pag ang isang tao naging born again na totoo, selyado, I have decided to follow Jesus. Ano sabi mo? Hello? Sige, magbukas ka lang ng word, no? Soul is the conscious control tower. Soul is the conscious control tower of the spirit and body. Pinapalitan lang naman yung tatlo eh. Spirit is the unconscious, subconscious control tower of the soul and body. So yung soul conscious control tower, spirit unconscious, subconscious control tower. The body is the, ganun din, unconscious, subconscious control tower of the soul and body. Sorry, body pala yung pangatlo, no? Body is the unconscious control tower, subconscious control tower of the spirit and soul. Yan. Okay. So, may tanong po ako, Brother Francis. Sandali, tatapusin ko lang si Enoch, ha? Mabilis lang. Pag ikaw ay na-born again, iti-take over mo na yung gagawin ng soul mo. Kung magiging conscious ka, magdidesisyon ka eh. Pag nagdesisyon ka, gagamitin mo yung control tower ng soul mo para makontrol, siyempre makokontrol yung katawan mo kasama na espiritu mo. Pag bumilang ka ng matagal na panahon, no? 20 years sa bata o 10 years sa malaki, magiging masasanay ka sa works of righteousness. O sanayan yan. Pero pag ikaw ay truly born again, hindi mo bibitawan yung consciousness na yan until masanay ang spirit at katawan mo. Kaya mo na isagot kay Enoch, ha? O Sister Becha, tuloy na. Hindi mo sinagot yung last ko na tanong. At last mong tanong. Sabi ko, di ba doon sa worldview ng mga changing or replacement, pag nagkakamali yung new soul nawala na yung old, pag nagkasala sila, ano na naman yun, another ba replacement na naman ba yung mangyayari? Okay, ang paliwanag nila kung naiiwan mo sila, ang nagkakamali hindi yung soul nila kasi malinis yun eh. Ang nagkakamali yung katawan lang. O, yan ang paliwanag nila. By the way, isang pang-iisip na ibig sabihin, ibig sabihin, Brother Ref, hindi alam ng new soul yung ginagawa niya. Wala siyang control, di ba? In the content, yung nature ng soul, by definition, sabi nila, control tower. So, ibig sabihin, hindi nila control na nagkakasala sila? Hindi nila control. Yan nga ituro nila eh. Madali nga sila naipitin kasi kung makakot ka lang kay Barbanam na ililigtas ang kalaro, ililigtas mo? Yung old o new? Ikaw yung old. Sabi nga nila, papatayin eh. Ikaw yung new. Ba't ba ililigtasan nyo? Ligtas na yan eh. Diba? Maraming sa lugar. Kung ano lang, siyempre hindi lang nagkalabasan eh. Noon,
Na-enjoy lang ako kay Pastor Villagonsa eh. O sige, Mr. Becha na. Pag-iiwan ka sa kababarinig mo yung Tanong ko lang paliwanag po, din. Oh. tanong Sige, ko lang tuloy. po, yung ano po, nung nananalangin po si Jesus doon sa Gethsemane, yung sinabi niya na ano, not my will but your will. Ano po yung gumagana doon? Yung control tower niya, yung spirit or yung soul? So, yung sarili niyang will, tatlo yan. Ayaw ng laman niya, takot yung laman niya. Spirit niya, ganun din, takot din. Yung soul niya, gusto niyang sumunod sana doon. So, kung maintindihan mo yung spoken word, hidden mystery dito sa pananalita niya, meron sa loob niya ayaw mamatay. Siyempre lahat naman tayo, ayaw natin mamatay, di ba? Natatakot tayo. So, yung pananalita niya, kung maaari lang, Panginoon, inlampas mo sa akin ang sarong ito. Ibig sabihin, yung soul muna niya ay nagpadala sa spirit and body niya na sana huwag ka pa mapatay. Pero ito yung maganda. Sinurrender niya yung will niya sa will ng Ama. So nevertheless, not my will be done but your will. Yan yung tinuturo ko ng pagkabereyan. Ano yung pagkabereyan? Ang pagkabereyan hindi lang sa liksik to ha. Pagkabereyan, mag-surrender ka sa will ng Father. Napatunayan mo na ito yung tama. So, gawin mo yung tama. Wag mo, saka na. Siesta muna tayo, pasyal muna tayo. Alam mo na ito yung tama, wag mo na sasadyain. Kasi pag nalaman natin ang katotohanan at sinasadya natin ang kasalanan, wala nang natitirang kain buhay. So, wag mo sasadyain. Siyempre, may mababaw na bagay, may malalalim na bagay. So, may malalalim na bagay na apektado yung eternity mo. May mababaw na bagay, perwisyo lang ang dulot sa buhay mo sa lupa. Ito, perwisyo. Hirap lang ang buhay rito. So, alam mo yung tama. Bilang bereyan, gawin mo yung tama. So, yung I surrender my will to the will of the Father, yan na rin yung tinatawag natin pagkabereyan kasi kung ano yung kalooban ng Diyos, yan ang dapat natin sundin. Kung ano yung maliwanag sa salita ng Diyos, yan dapat natin sundin. Kung napatunayan na natin communion ay ganito, dapat na natin sundin. Huwag na natin na ipilit na yung tradisyon. Hindi naman kayo ng puperta eh. Gumagay ka pa na Tapos yung iba nakikipagdebate pa na hindi na ang ibig sabihin ng often gawin mong madalas. May misinterpretation pa. So, pasakop tayo, Godhead, baptism, original sin, church ages, rapture. Maraming maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa bereyan, na nagsisi sa kamangmangan, patibayin mo yung paniniwala mo. Ano may ebidensya ko tama ito? Rapture. Ano yung ebidensya ko tama ito? Yung indwelling ng Godhead. Ano yung ebidensya ko? Yung Holy Ghost ay Father and Son. Ano yung ebidensya ko? Yung communion ay tag-sibol. Ano yung ebidensya ko? Birthday ni Cristo taglagas. Birthday sa katawan. Ano yung ebidensya sa Bible na yung birthday na celebration namin dapat hindi sariling diskarte, kundi pang paglalahati sa Diyos. Ang dami. Ayaw lang nila tumigil eh. So, gusto mo sumunod sa kalooban ng Ama. Siyempre, yan yung soul mo. Yung consciousness mo. Nag-decision ka, hindi ka tulog nung nag-decision ka. May sleepwalking eh. Magpakita nga kayo ng sleepwalking, search message sleepwalking. Alam mo yung sleepwalking, hindi mo alam nagising. Hindi ka nagising eh. Tulog ka pa, nagluluto ka na. Tulog ka pa, tumatawid ka na sa kalye. Tulog ka pa, naligo ka na. Tulog ka pa, marami kang ginagawa na hindi mo alam ginawa mo. Pakitype yung sleepwalking. Pakisearch. Ibig sabihin, meron palang unconscious na tao sa loob natin. Kasi yung kumukontrol pagtulog tayo, hindi mo, soul mo ang gumagana. So yung ginawa ni Kristo, yung soul niya, pinaganan niya na.
inassert niya yung control tower. Not my will be done. Ako masusunod dito. Kahit ayaw ng laman ko, ako masusunod dito. Kahit hindi komportable sa laman ko, ako masusunod dito. Lingkod tayo sa Diyos. Kahit ayaw ng laman natin, sukang-suka yung laman natin. Sabihin niyo sa anak niya yan, ay naggagawa ng dahilan para hindi lang makatanong dito o walang makeup. So, kailangan yung assert authority niyo yung makakaligtas sa kanila. Nadadala sila ng laban nila at ng spirito nila na sa sanlibutan. Yung soul nila nagkompromiso na kasi sumang-ayon na sa sanlibutan. Brother, may tanong ako dyan. Sige, dali. Bibigyan kita ng... sige, dito muna ako sa isa. Brother F, yung salita bang awareness, soul din ba yun? Nasa soul, yun ba yung soul? Normally, ginagamit natin sa soul yan. Ginagamit natin yung salitang awareness sa soul. Pero minsan, sa lingwahe ng tao sa mundo, nagagamit nila sa subconscious awareness yan. Minsan sa gamit lang nila na salita. Pero normally, dapat nagamit yan ay yung conscious awareness, yung soul mo talaga. Yung isip mo talaga. Tanong ko ngayon, Brother Rep, ano ngayon yung term ng unconscious at conscious? Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Ay parehas yun, parehas yung consciousness. Ang unconscious, subconscious, hindi mo iisip yun. Hindi pumasok sa isip mo. Kaya may sleepwalking Pakisearch na yung sleepwalking. Habang may oras pa, gagamitin niya bukas. Merong taong tulog pero nagtimpla ng kape. Maipit ka dyan, Brother F, lalo na kapag sa doktrina natin ng pre-existence. Ibig sabihin, may existence yan, hindi niya lang alam. Ibang topic yung sinasabi mo Kaya nga, saglit lang. Hindi ka gising, hindi ka aware. Hindi mo alam ginawa mo yan. Kaya nga, pero ang tango ako, sige, gagranting ko sa iyo, granting tayo, pero hindi ko tinatanggap yan. Nag-exist ba yan? Na unconscious lang siya, pero may existence siya which is yung yung let's say na nasa i-apply ko muna kay Kristo. May spirit, may another person siya ngayon doon. Even though hindi lang siya aware, nag-exist pa rin siya. Kaso sleepwalking lang. Paano yun? Paano mo sasagutin pag mabasa mo sa Bible, yung spirito niya, kaluluwa niya, kinakausap. So ganito, realidad ito. Kung mapansin lang sa sarili nyo, meron kayong nagagawa hindi nyo alam. Kahit nga yung pagdadrive pagko-computer, etc. Mga bagay automatic na. Hindi nyo na iniisip, hindi nyo na pinag-aaralan. Kasi napag-aaralan nyo na, nagawa nyo na, at sanay na kayo. Maligo, pagkain, paglakad, may automatic na So, Brother F, ang tanong ko sa reality. Yung anong reality? Realidad na meron talagang automatic sa atin kumilos. Nasanay na Lahat ng nagdadrive, alam dapat yan. Kahit nagtatrabaho, kahit nagtatype ka lang ng makinilya. Automatic na yan. Bigyan ko kayo sa makinilya. Kunwari, nilagay ko yung daliri ko sa letters. Tapos titignan ko muna yung letter bago ko pindutin. Hindi yan magtatagal kung tuloy-tuloy ako dyan. Maalala ko yung letters. Hindi ko na kailangan isipin ito pipindutin. Kung saan yung kamay ko pipindot. Kunwari, alam ko saan ang A, ang B, ang C. Hindi ko na kailangan isipin. Kung saan na lang pipindot. Ang A, ito, yan, ayan. Ganun yun yung pagdadrive, pagtitimpla. Lahat ng bagay ngayon tungkol sa kasalanan, saka paggawa na mabuti, ganun din yan. Sanay ka na magmura. Minsan ayaw mo magmura, pero napamura ka. May mga taong ganyan. Sanay ka mag-praise Lord. Yung kay GMC.
Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Oh, dahil sanay ka kasi. Brother F, Diba? tanong. Ako muna. Brother Rep, may tanong ulit. Dapat sa Bible ba yung subconscious nature na sa kaibigan? Oh, sige, dali. Hindi, diretso sagot lang tayo. Anong reality ngayon? Kasi ang pinag-uusapan natin, existence. So, di ba sa terminology natin, yung salitang unconscious, in the term na idea, mental lang siya. Ngayon, kung yung hindi yun yung reality na mental, anong type ng reality yun? Yun ba ay spiritual? Yun ba ay social structure? Yun ba ay physical? Iba lang ang term mo eh. Ang ibig sabihin, concrete o abstract. Yes, kung magiging concrete siya in the sense na hindi yung concrete na yung physical parang sinasabi mo ngayon na unconscious pero hindi lang siya physical. May ipit tayo dyan kasi yan parang ang tingin natin yun, realism yun. Another topic yan. Kung abstract siya o concrete matter. Another topic yan. Ang topic Yes, natin, hindi lahat ng concrete physical. I mean, yes, concrete physical. Tama, meron ka bang nagagawa na di mo napansin? Brother Ep, saglit lang. Huwag ka muna mag-type, Brother Ep. Kasi nga inaabot ko yung abot mo. Alam mo ba, puputulin yung oras natin may nagagalit sa akin. Dati pa. Siyempre, akala mo unlimited ang oras natin eh. Kanina pinapatanong, dapat tinanong mo na. So, shortcut lang na yun. Shortcut lang. Huwag na tayo maghatak-hatak na iba-ibang topic. Yung concrete abstract, pwedeng tanong yan kanina kaso ubos na yung oras. So, yung concrete and abstract, another topic yan. Iba yung consciousness sa unconsciousness o subconsciousness. Pwede mo na lang i-google yan. Ang tanong, totoo ba yan? Realidad ba yan? Realidad yan. Ang mali lang unawa mo sa salitang realidad. Concrete ang ibig mo sabihin. Hinalo mo lang yung dalawang word. Okay? Hindi. Si Bebe yung tanong eh. Hello? Ako nalit concrete. Ang concrete, yan, tangible yan, physical yan. Kaya nga, so iba yung unawa mong reality sa sinasabi ko reality. Ang ibig sa reality sa totoo. Ako hindi totoo. Hindi, ano nga yung totoo? Kasi yung reality, maraming type ng reality. Ayaw mo lang sagutin. Totoo, may ginagawa ka na hindi mo alam. Kasanay ka lang. Yan ang totoo. Marami kasi gusto mo tanong. Kung Brother kung ano lang pwede sagot na Brother yun lang muna. Kasi pwede naman tayo magtawagan na wala na oras. Maliban, maghingi ka ng permiso doon sa nagpo-broadcast. Nalalampas ka. Hingi ka ng 1 minute, 2 minute. Sige, hindi na magtatanong. So tumawag ka sa akin kung gusto mo linawin. Sige. Yung gusto mo, ano yung tanong niya? Wala. Nahiya na. Ricky, wala na. Sige. Pwede pa kayo magtanungan dito. Kayo magpaliwanagan dito. Para masanay kayo pa. Maampun niya pa yung hindi pa nagtanong. Sikapin niyo mo kung kayo hindi pa nagtanong. okay. Sobra na pala eh. Ricky, magtanong ka sa ibang tao Pray, pakipray na lang. Tuloy kayong tanungan niya. Tuloy yung tanungan niya. Sinisingit lang ako dito ko sa biyahe. Sige, ibang taong pakipray na lang, Brother Enoch. Tuloy-tuloy yung tanungan niya. Iba lang ang sasagot. Tawag ka na lang sa akin sa ibang oras. Kakain pa ako eh. Sige, pakipray, Brother Enoch. Tawag na ako pag-usapan natin. Pakipray muna yung workshop. Kasi lahat, kailangan pa din mo. Huwag natin isipin lang sarili. Kailangan lahat makatanong. Ay, may pang hindi nakatanong. Sige, pakipray workshop. Para lahat makapagtanong. Ako ba? Oo, ikaw. Sige. Sige, so let's pray, everybody. So, thank you sa lahat ng aming mga katanungan na nasagot. Lord, nawa Panginoon ay i-bless mo ang gawain na to at nawa magtanong pa yung iba. At malaman din nila yung mga sagot dun sa katanungan nila and may apply sa buhay namin bilang isang birayan.
In Jesus' name, amen. Request mo lang kay Ed. At po magbuklat para habang binabasa po ni Joanna, sundan po natin lahat. Ano Okay, pong go, verse, go. Brother Ep? Romans 8:9. Yung verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hanggang 11. 11. 10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Verse 11, but if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.